So ayun, okay, KJX, kumusta tayong lahat? Good tayo sa Ethereum, sa BTC, nag-cut loss tayo. So far, from 470 to 505 USDT na tayo. So mamaya mag-take profit na tayo dyan at mag-withdraw na tayo. So mag-iwan ulit ako ng 100 USD for the trading. So ganun talaga ang trading, no? Talagang minsan may talo, minsan may panalo, di ba? So, basta importante, dapat profit ka. No? Kahit talo ka sa BTC. Kasi sa BTC, kung titingnan nyo, nakuha yung cut loss natin no? Nakuha yung cut loss. Pero goods lang, no? Tapos pagdating dito sa Ethereum, okay naman tayo. No? And then, kung mapapansin natin, nasan ba yung trade natin? Pinopost kasi natin yan doon sa Facebook page natin. No? Dito. Pinopost natin yan, mga kapatid. Okay. So, ayan, itong area na to, no? 67% tayo kay Ethereum. So, sabi ko nga, once na lumipad ang value, no? So, kunyari, 30%, binababa natin yung cut loss natin ng 20. So, pag nag 50%, binababa natin ng 40. Pag nag-60, binababa natin ng 50. So, 50% profit tayo kay Ethereum. BTC, nakuha ang ating cut loss. Pero, okay lang. So far, ano ang next entry ko ngayon kay Ethereum? Ethereum, ang hinihintay natin, ito, sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang ganda na nilipad. So, lumagpas pa nga dito sa guhit natin. Pero, ang next entry ko for Ethereum, itong area na to, iaangat ko lang to. Yan. Okay? Bang! Dun sa dulo. So, pagdating kay tatanggalin ko na tong mga iba kasi ang dami nagsasabi, ang dami ko daw guhit eh. So, wala naman ako magagawa doon, di ba? Kung marami kayo nasasabi. Pero sa atin, DCA ang tawag dyan, mga kapatid. Okay? Okay, yan. So far, gagawin ko for dito sa area na to, possible itong dalawang to ang tinitingnan ko, no? Possible downtrend pagdating dito sa area na yan. And then possible downtrend pagdating sa area na to. Okay? So ngayon, anong gagawin mo dyan, KGX? Dalawa yung magiging trial ko dyan. Okay? So dalawa. Ano yung dalawa, KGX? Dito, sa area na to, papasok ako dito sa 4754. No? Pagdating sa Ethereum 4754, ang magiging resistance, ang magiging leverage ko dito times 15 lang. Ang magiging leverage ko for the 4754. 4754. Ngayon, pagdating dito sa teka lang. Lagyan natin. 4754. Yan. Dito sa area na to. Okay? Pag yan nakuha, short ako dyan. And then, pag lumipad naman, paano kapag lumipad KGX dito? DCA ngayon ako dyan. 4962. No? 4962. Yan. Ang gagawin ko, DCA. Okay? So, dahil mababa lang yung ating leverage, mga kapatid. So, I think siguro sa times 15, kayang-kaya naman kunin yan at hindi tayo at hindi tayo sasabog dyan sa area na yan. Doon ulit ako magdi-DCA. So, dito, ang margin ko dito, I think 40 USDT. Pagdating dito sa 4962, magtataas ako ng margin na plus 50 of I think siguro 100 USDT ang gagawin natin dyan. So times 15 ulit yan. So totally sa 4754 yan, aangat ang mismong break even natin yan dito sa 4877. So tingnan natin kung anong mangyayari kasi hindi ako kumpiyansa sa 10K ang Ethereum eh. Hindi ako kumpiyansa doon. Pero gusto kong makita yon, no? 100 USDT, take risk ko yun. Kung mag-cut loss man ako, matalo ako ng 3K, okay lang. Okay, kasi para sa akin, pagdating dito is overbought na yan. No, pwede nang magkaroon ng drop. Tulad na nangyari dito sa ginawa natin. So, umangat siya. So far, dito ngayon ako mag-take advantage, no? Sa 4754 and 4962. Okay? Pagdating naman po sa BNB, no? BNB ang isa natin sa tinitingnan. So, BNB, kung mapapansin natin, ay lumipad na ng tuluyan, no? Ano ba ang nakikita natin dito, no? Siguro, possible, baka mag-entry ako dito sa BNB.
Receipt. Okay. Okay. So, may bumili lang sa atin ng kalapate. So, meron ng GCash eh. So, for me, gusto kong tingnan kung paano mangyayari to. Wala pa ako nakikita kahit na anong gusto kong grab eh. Pero I think, magkakaroon ng pullback ang BNB. Baka lang magkaroon ng pullback ang BNB, no? So, tinitingnan lang natin ngayon kung anong gagawin natin. I think baka mag-entry ako. Wait lang ah. Wait lang mga kapatid at baka mag-entry lang ako. Okay. Future trade for BNB. So, I think DCA na ako dito. Isolate lang tayo. Tapos 10 USDT. 10 lang, no? Tapos ang gagawin ko lang dyan ay short tayo mga kapatid. Ako lang ha, short lang ako. Bang. Okay, done. So, nag-entry ako kay BNB. So, ayan. Okay, nag-entry lang ako kay BNB. And then, kung tinitingnan ko si Aster. Uy, wala si Aster. As a future trade. So, tingnan natin sa future trading. Gusto ko makita si Aster. Okay. Aster. Ayan, Aster USDT. Nasa area siya. Ng ano to? 1 hour time frame. So far, rejected ba? So, rejected siya dito sa area na to. Okay. So, Aster. So, si Aster, I think baka mag-entry ako kay Aster ng additional 10 USDT. Pero syempre, Aster. Short position din, no? 10 USDT. Tapos, 15 lang. Okay. Syempre, isolate. Bang. Okay. So, ayan. Nakita nyo? Nag-pump, no? And then for the Ethereum, wala pa. Hindi pa tayo nag-entry. And then balik tayo sa spot trading lang. Dami kasi na FOMO, no? Magdating kay BTC, ito. So kung titingnan nyo, naabutan yung cut loss natin. Pero ako, ang gagawin ko muna kay BTC is chill lang muna ako dito. Chill lang muna. So possible kasi, ang gusto ko mag-entry, 17,000. I think 17,000 ang gusto ko mag-entry. Yan. 117,000. Yan. Diyan sa area na to. Ito yung gusto ko mag-entry sa area na to. So, anong i-entry mo dito? So, long position ang i-entry ko dyan. Okay. So, 117. Gusto ko siyang bumalik muna ng 117. Tapos, siguro hanggang 124. Yan. So, yan yung magiging entry ko dyan, mga idol. Okay? So, yun lang mga kapatid. Ang pinasukan ko lang ngayon ay si Aster and BNB. So far, ayan o, negative and positive. Pero mababa lang ang leverage ko, kaya 20% cut loss, hindi masakit yon, 10 USDT. So ilan lang ang 20% na. Okay? Saludo sa inyo lahat, KGX. Magandang gabi sa inyo lahat.